Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. A blessed morning mga kapatid, samahan niyo po kami sa ating pong programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw po nating devotion sa salita ng Panginoon. Ako po muli, si Pastor Marvin Olindayo from CRC Antipolo upang ibahagi ang salita ng Panginoon mula sa mga Hukom 3, 1 hanggang 2 na may pamagat na The Pagan Nations Remaining in the Territory of Israel. Subalit bago po tayo magbasa ng salita ng Panginoon, tayo muna yung magkaroon ng panalangin. Dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa isang magandang araw na binigay mo po sa amin. Higit ka namin binabati ng magandang umaga. Panalangin po namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus ang kaunawaan sa iyo pong salita. Gabayan nawa kami ng banal mong spirito upang makita po namin, maunawaan po namin ang iyo pong kalooban. Bigyan mo kayong pagkatagumpay hinggil sa bagay na ito, lalong higit sa nais mong malaman po namin, sa nais mong amin pong masuri, amin pong mailapat sa amin pong buhay. Kaya sa iyo ang pasasalamat, sa iyo ang papuri, aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Salamat sa Panginoon. Sa atin pong pagsisimula, tayo po muna yung magbasa ng salita ng Diyos. Sa mga Hukom 3, 1-2, ito po ang sinasabi ng Panginoon. Hinayaan ni Yahweh na manatili sa lupain ang ilang mga bansa upang subukin ang mga Israelitang hindi nakaranas makipagdigma sa Kanaan. Ginawa niya ito upang turuang makipagdigma ang lahat ng salinlahi ng Israel, lalo na ang walang karanasan sa digmaan. Salamat sa salita ng Panginoon. Sa mensahe ng Diyos, mga kapatid, may kita natin na binigyang pahintulot ni Yahweh na manatili sa Israel ang ilang Kanaanite para subukin ang bayan ng Diyos hinggil sa kanilang katapatan at upang ihanda sila sa labanan. Sa kabila ng pamamaraan ng Diyos, masusuring hindi din talaga ganap na nasakop o nagapi ng mga Israelita ang mga kaaway. Sa araw na ito, dalawang bagay ang marapat nating pag-usapan. Bakit nga ba hindi tayo ganap na nagkatagumpay? At gaano kahalaga ang maging handa sa labanan? Sa Hosea chapter 7, masusurin natin ang paglabag ni Akan. Nagalit si Yahweh sa kanila, gawa ng kinuha nila ang pinagbabawal na kunin ayon sa utos ni Yahweh. Humantong ito sa kanilang pagkatakot. Tuluyan silang nasiraan ng loob laban sa Ai. Patunay ang pangyayaring ito na ang pagsuway at di ganap na pagsunod ay may kaakibat na kabigatan. Maihahambing sa patuloy na pangyayari na masusubaybayan sa aklat ng mga hukom na atin pong binasa. Mahirap kalaban ang sariling may higit na pagnanasa sa kabila ng malinaw na nais ng Diyos na nais nating makita at sundin. Sa kabila nito, mabuti at tapat ang Diyos sapagkat nabanggit na naging pagkakataon din ito upang mas masanay pa sila sa digmaan ang salinlahi ng Israel. Makikita ang paghahangad ng Diyos na ganap na maghanda ang kanyang bayan sa paikidigma. Sa mensahe ng Lord sa Joel 3, 9-10, ang sabi ni Yahweh, itanyag ninyo ito sa mga bansa. Maghanda kayo ng digma. Pasiglahin ninyo ang mga malakas na lalaki. Magsilapit ang lahat na lalaking mandidigma. Sila'y magsisampa. Gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsod at mga sibat ang inyong mga kaharit. Magsabi ang mahina, ako'y malakas. Nais ng Diyos na manatiling handa ang kanyang bayan sa anumang tungkulin, misyon at pagsalakay ng kaaway sapagkat ang ating pagtatagumpay ay kadakilaan ng kanyang ngalan. Dapat lang na tayo ay hindi panghinaan ng loob sapagkat lagi nating kasama ang Panginoon. At lagi niyang pinapaalala sa atin ang kanyang pangako, saying, surely I am with you unto the end of the age. Kaya bilang huli, nais kong ibahagi ang mensahe ng Panginoon sa Efeso 6:13. Ang sabi, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa paikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Tiyak na hindi lang sandatang physical at spiritual ang kaloob ng Diyos. Laging may pamamaraan ang pinapabatid sa anumang pagsubok, makatatayo at magtatagumpay tayo sa anuman kung may ganap tayong pagsuko at pagsunod sa atin pong Panginoon. Praise God, ito po ang mensahe ng Panginoon para sa araw na ito, para sa salamat sa mensahe ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayo po ay magsasagawa ng pangwakas na panalangin. Samahan niyo po ako. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyo pong salita na ibinahagi sa amin. Dalangin po namin sa pagkakataong ito na sa kabila ng mga pag-usubok, sa kabila
ng amin po mga pagkukulang. Maraming salamat sapagkat pinapakita mo sa amin ang mga pamamaraan mo. Kaya sa pagkakataong ito o Diyos, individually ay kausapin mo ang mga nakikinig sa programang ito. Makita po namin na hinahanda mo kami sa lahat ng pagkakataon. Hinahanda mo kami para sa isang pagtatagumpay. Kaya maraming salamat Panginoon sa napakagandang mensahe na kaloob mo sa araw pong ito. Ito po ang aming pasalamat at pagpupuri sa pangalan mo Panginoong Yesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating pong programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos nating maunawaan ito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa ating pong patuloy na paikinig sa salita ng Panginoon dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ibahagi po ninyo ang video na ito o link nito upang maging pagpapala po kayo sa iba. Muli, magandang umaga mga kapatid at sumain nyo ang higit na biyaya ng Panginoon sa araw pong ito. Kita-kits po bukas. Thank you.